Sa dulo ng mundo, ang kalinga ko'y asahan mo. Kamusta po kayo? Ako si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Isa siya sa pinakasikat at iniidolong artista ng kanyang panahon. Gwapo, matipuno, pinagkakaguluhan ng libu-libo niyang mga tagahanga. Samantalang ang babae isang simpleng Cebuana na walang pinangarap, kundi ang makita ng personal ang kanyang paboritong artista. Isang kwentong tila sa pelikula lamang pwedeng mangyari. Dahil sino nga ba ang mag-aakalang magkakatuluyan ang isang tinitingalang artista at ang kanyang tagahanga? Isang tagahanga na minsang isinugal ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. At ngayon, kilalang kilala sa showbiz dahil sa kanyang katapangan. Walang inuurungan, handang ipaglaban ang pangalan at karapatan ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak sa lahat ng oras. Mga kaibigan, tunghayan po ninyo ang kakaibang kwento ng pag-ibig ni na Annabel Rama at Eddie Gutierrez. Uy, Annabel! May ipagkamandinghan ng hangin! Ikaw naman, parang nag-i-imagine lang yung tao. Iniistorbo mo pa. Alam mo, masyado na yata yung pagkahibang mo dyan sa idol mong si Eddie Gutierrez. Day, pasisisi mo ba ako? Tignan mo naman. Ang gwapo-gwapo niya. Ay, usa ka adlaw, magiging boyfriend ko yan. Siya ang magiging Prince Charming ko. Ay, sinasabi ko yan sa yung Day. Alam ko, libre ang mangharap, Annabel. Pero sobra-sobra naman yata ito. Unang-una, artista siya. Ikaw, Bisaya lang. Langit at lupa ang agwat ninyo. Baka man lang yung good sa ganda ng kapatid mo, Day. Pangalawa, diri ka sa Cebu. Digto man siya sa Maynila. Paano man kayo magkita? Darating dire, untang gabi si Eddie Gutierrez. Pupuntahan ko siya, Day. Ha? Eh, paano si Papa? Diri ka man papayagan nun. Bahala na. Tatakas ako, Day. Annabel, ipapahamak ni mong sarili. Kaya nga, magtatakpang nino ako. Kailangan ko talaga makita si Eddie. Magpapaganda ako ng gusto at pakiramdam ko pag nakita niya ako. Ako, Day, may in love siya sa gwapo ko. Sige na nga, ipapahamak ni mo ako. Salamat, ha. Hindi mo lang alam kung gaano kahalaga ito sa ako. Pakiramdam ko kasi ito yung simula ng magandang buhay namin ni Eddie. Alam kong magiging masaya ako sa kanya, Day. Alam ko yun. Annabel? O, saan ka mong diya? Ano, magstoryahan mo? Ha? Oy, Annabel, ato ka sa pikas, sa kusina. Tabang ka sa pagluluto. Karon. Layon. Opo, pa. O, unsa ka? Diri man. Ay, naku, Day. Doon ka nga, busy ako eh. Sige, ganito doon. Kakalimutan ko na yung utang mo sa akin ng 20 pesos. Pakilala mo lang ako kay Eddie. Ginood. Imo na yun, pakilala mo lang ako doon kay Eddie, please. Eddie. Talaga? Naku, salamat! Eddie. Kaibigan ko dito sa Cebu, si Annabel Rama. Hi, Annabel.
Cebu? Oo naman. Alam mo, kung gusto mo, pwede kita ipasyal doon sa magagandang lugar pa dito sa Cebu, ah. Mas maganda pa sa'yo? Ikaw na yata pinakamagandang nakita ko dito sa Cebu eh. Alam mo, napakabulero mo talaga, no? Sandali lang ah. Ano yan? Para sa'yo. Uy, isuli mo na yan. Isuli mo yan. Baka sabihin, ninako mo pa yan. Kung mag-alala, bayad na yan. Ang bahala. Salamat, ha? Salamat din na pumayag ka sumama sa ako. Bakit naman ako hindi papayag? Eh, di ba, aalis ka na bukas? Didili na tayo magkikita niyan. Bakit naman hindi? Eh, pwede ka naman dumalaw sa akin sa Maynila. Baka naman hanggang dito lang yan, uy. Baka naman pag pumunta nga akong Maynila, hindi mo nga ako matandaan. Pwede ba naman yun? Sa ganda mong yan. Alam mo, Eddie, baka hinahanap na ako sa bahay namin eh. Sige, salamat dito ha. Bye, Eddie. Mauna na ako ha. Ha? Teka lang. Langit at lupa ang layo ng agwat ni na Annabel at Eddie. Isang idolo at isang tagahanga. Kaya't mahirap paniwalaang may mararating ang una nilang pagkikita. Uy, Annabel, tigilan mo na yan. Masusugat na yung mga labi mo sa kakalik sa mga litrato. Day, alam mo ba yung labi niya? Oh, sobrang lapit man sa labi ko. Tsaka, Day, ang bango-bango ng hininga niya. Eh, ba't ka man kasi umalis ka agad? Ayoko nga, no? First date pa lang, tapos kiss ka agad. Ay, baka isipin niya, dili ako dalagang Pilipina. At telling mo naman, meron pa kayong second date. Siyempre naman, Day. Ay, nako. Basta, alam kong magkakatuluyan kami ni Eddie Gutierrez. Tsaka alam kong siya magiging Prince Charming ko at magpapakasal kami sa isang palasyo. Tanto. Annabel, Po? ano ka? Parang galit si Pa. Saan ka nang galing kagabi? Po? Diing kagikan, gabi eh. Andito lang po ako sa kwarto ko. Natutulog po. Halika rito. Ito ka dere. Karon. Sinungaling! Ang dami nakakita sa inyo! Nakasama mo yung Eddie Gutierrez na yan! Haliparot! Malandi ka! Wala po kami ginawa, Day. Ano? Umalis ka nga! Wala kayong ginawa? Isang babae at isang lalaki na magkasama, wala kayong ginawa? Haliparot ka! Halika, halika! Ay, talaga maganda pa yung kapatid mo! Para magtanda siya! Halika rito! Kakalbuhin kita! Halika! Ayan! Maawa po kayo. Kakalbuhin ko! Ang iksuni mo! Saan ka mapunta? Bakit may dala-dala ka maleta? Diba, hindi ko na talaga kaya si Papa eh. Sobra na yung higpit niya.
Di man ako makalabas. Baka bintana. Sawang-sawa na ako. Isang punta. Pupunta ako ng Manila. Susundan ko si Eddie. Pero, Annabel, ang ang agwat ninyo ni Eddie. Mahirap mangarap ng mataas. Makinig ka sa akon. Huwag mo na ituloy yung binabalak mo. Wala kang kapera-pera. Basta ate, alam kong mamahalin niya din ako. Hindi ko talaga makalimutan kasi yung sandaling panahon namin na magkasama kami. Napanaginip lang si Eddie, Annabel. Mahirap siyang maabot. Kailan siya maaabot? Hindi, Eva. Makikita mo, mamahalin din ako ni Eddie. Basta, kailangan ko lang kasi talaga umalis ngayon eh. Kailangan kong sundin yung puso ko. 3 buwan na tayo dito sa Maynila. Hanggang ngayon, di pa rin ako nakakahanap ng trabaho. Buti na lang, pinagamit sa atin ni Tito yung bahay niya. Hindi, wala tayong titirhan. Hoy, Annabel, pinakikinggan mo ba yung sinasabi ko? Ha? Sino na naman ba yung iniisip ni mo? Si Eddie Gutierrez na naman. Sabi ko naman sa imo, kalimutan mo na yung lalaking yun eh. Eh di ba ilang beses mo na siyang gustong tawagan, hindi ka naman niya sinasagot. Alam mo, busy lang yun, pero sigurado ako na may miss din ako nun. Ay, ewan ko ba sa imo? Nahihibang ka na ata. Tay, sandali lang. Diyos ko po. Si Eddie Gutierrez nga, Day. Si Eddie! Eddie? Yes? Eddie? Kilala ba kita? Ako si Annabel Rama. Yung taga Cebu. Annabel? Ah, yes. Kamusta ka na? Ba't napunta ka dito sa Maynila? Sino pinunta mo dito? Eddie, alam mo, ang totoo nga niyan kasi... Nako. Next time na lang tayo magkwentuhan, okay? Malilate na ako sa shooting ko eh. Sige. Sige, pwede ka. Pasok ka na sa show ko. Talaga? Naku, salamat, Day! Salamat, akala ko hindi mo ako tatanggapin, Tita Wina eh. Ano ka ba naman? Sa ganda at sexy mong yan, ba't naman hindi kita tatanggapin? Balik ka na lang bukas para sa rehearsal, ha? Naku, salamat. Ah, sige, excuse me. Day! Artista na ako, Day! Alam ni mo, natatakot ako dyan sa pagka-excited mo. Ikaw ba'y gusto mo talagang mag-artista o ginagawa mo lang yan para kay Eddie? Naisip ko kasi, Dave, baka naman kaya hindi lang ako pinapansin ngayon ni Eddie dahil mag-iba ang mundo namin, Day. Kumbaga, artista siya. Tagahanga lang ako, Day. Kaya naisip ko, kung mag-artista man ako, Day, at sumikat ako, naku, papansinin na ako ni Eddie, Day. Ay, ewan ko sa mo. Ba't dili mo na lang kasi kalimutan niyang Eddie yan? Alam mo, Day, kung kaya ko man siyang kalimutan, di sana noon ko pa siya kanilimutan, Day. Dahil sa kanyang determinasyon, di nagtagal, pinasok ni Annabel ang showbiz. Oh, ito ha. Ito na baon niyo para sa isang buong linggo, ha? Thank you, Kuya. Ingatan niyo yan, ha? Siyempre. Bait talaga ni Kuya. Sarapin tayo.
Ma, bibigay ko na sa inyo mamaya yung pang-grocery natin. Tsaka pang-bayad dito sa bahay natin, sa upa. Salamat, Iho. Ang bait-bait talaga ng anak ko. Sige ho. Ano, Insan? Alis na tayo? Mamaya na. Palipas muna tayo ng traffic. Huwag muna tayo ng TV. Kilala mo ba yan? Sexy niyang bagong artista na yan, ha? Kilala mo? Annabelle? Kilala mo siya, Insan. Swerte mo naman. Pakilala mo naman ako. Sexy talaga niyan eh. Alam mo ba, crush ko yan eh. Huy, kilala mo ba yan? Annabelle? Halika, pasok ka. Eddie, paano mo nakuha yung telepono na ako? Kaibigan ko yung producer ng show mo. Sa kanya ko hiningi. I hope you don't mind. Actually, matagal ko nang hinahanap yung number mo. Hindi ko lang alam kung saan ko makukuha. Buti na nag-artista ka. Talaga? Noon mo pa hinahanap yung telepono ko? Oo naman. Eddie, bakit dito tayo nagkita? Alam mo naman yung press, lagi nakabuntot sa akin. At maganda na rin dito. At least may privacy tayo. Eddie, It's okay. Huwag ka matakot. Katuparan ng isang pangarap para kay Annabelle ang makasama kahit isang sandali ang kanyang idolo. Dahil sa agwat nila, maluwag niyang tinanggap ang kalagayan ni Eddie at kung ano lang ang kaya nitong ibigay sa kanya. Ano bang plano nun sa'yo, ha? Gawin para usan? sakit mo naman magsalita, Day. Ay, masakit talagang marinig ang katotohanan, no? At ayoko lang naman na agrabyado ka, Day. Ayun lang naman eh. Bakit ka ba ganyan? Hindi ka naman dating ganyan basta-basta na lang magpapaapi. Palabang ka, hindi ba? Eh bakit kay Eddie hindi mo man lang maipaglaban yung karapatan mo? Natatakot naman kasi ako, Day. Ano pag inaway ko nga siya? Alayo naman siya sa akin. Baka mapalayo ko pa yun eh. Eh, dili ko naman gusto mangyari yun, Day. Hindi ko kakayanin. Kaya tatanggapin mo na lang unsang ibigay niya sa mo. Alam, Annabelle, hindi bagay sa'yo maging martir. Alam ko naman yun, Day. Pero mahal ko talaga si Eddie eh. Okay lang sa akin kahit ako na lang ang mahalin siya. Kahit hindi na ako mahalin, Day, okay lang. Eh, pero hanggang kailan? Huwag mo naman sabihin sa akin na buong buhay mo, papayag ka ng ganyang klaseng sitwasyon. Ano bang ginagawa natin din, he? Oo nga naman. O, tara na nga. Ay, si Eddie! Eddie! Annabelle. Kapatid ko tsaka mga kaibigan ko. Hi. Hi, hi!
Let's go? Annabelle, si Shirley, girlfriend ko. Shirley, si Annabelle, kaibigan ko. It's nice meeting you. We have to go. Wala naman talaga mangyayari sa amin dalawa ni Eddie. Naghaharap lang ako. Sisimula pa lang. Hindi niya na ako mahal. Pero isa akong tagahangat na humihingi ng pansin. Pero hindi niya talaga magawa mahalin ako. Kaya gusto ko na lang mamatay. Gumising ka, Annabelle! Lalaki lang yun! Tama na yung kabaliwan na yan! Mahal ko siya! Hindi ka niya mahal! Guwapa ka, Annabelle! Marami magkakagusto sa imo! Kalimutan mo na yung lalaking yun! Mangako ka sa akin, Annabelle! Kalimutan mo na siya! Kalimutan mo na yung lalaking yun! Mangako ka! Pero sadyang hindi mapipigilan ang isang pusong nagmamahal. Kahit alam ni Annabelle na mali ang ginagawa niya, kahit alam niyang talo siya sa sitwasyong kanyang pinapasukan, patuloy pa rin nakipagkita si Annabelle kay Eddie. Akala ko hindi ka na darating. Akala ko din, dili ako dadating eh. Pasensya ka na kung hindi ko kagad nasabi sa'yo tungkol sa girlfriend ko. Wala naman yun eh. Mabuti dumating ka pa rin. Alam mo naman, di kita matitiis, Eddie. Nababaliw na nga ata ako sa'yo eh. Eddie? Unsa ba talaga to? Ano ba tong relasyon na to? Saan ba tayo papunta? Ganito lang tayo. Tawagan kita pag gusto kita makita. Tawagan mo ako pag gusto mo ako makita. No strings attached. Walang sakit ng ulo. Ayaw mo ba ng ganitong setup? Nagpatuloy sina Annabelle at Eddie sa pagkikita. Umaasa pa rin siya na matututunan ding mahalin ni Eddie. Pero habang tumatagal, tila lalong walang nangyayari. Kaya nakaisip ng ibang paraan si Annabelle. Ay naku, basta. Umupo ka na din at ipapatikim ko sa'yo niluto ko. Sarap. Sarap? Teka. Ano ba okasyon? Eddie? Buntis ako. Eddie, buntis ako. Kaya
Magpakasal na tayo. Dahil kailangan ng ama ng anak natin, di ba? Annabel, masaya ako na magkakaroon tayo ng anak. Pero, Mahal kita, Eddie. Pagkaslan mo ko. Please. Annabel, alam mo hindi pa ako handa magpakasal. Dalawa pa sa mga kapatid kong pinag-aaral ko. Gusto ko pang bilhan yung mami ko ng sarili niyang bahay. Wala pa sa mga plano ko magpakasal. Paano naman ako? Paano kami ng baby mo? Suportahan ko ang mga bata. Pero hindi kita papakasalan. I'm really sorry. Dahil sa labis na pagmamahal niya kay Eddie, ay nagbulag-bulagan si Annabel sa patuloy na pambababae nito. Nang mabuntis siya sa una niyang anak na si Rufa, inakala ni Annabel na tuluyan na niyang makukuha ang loob ni Eddie. Inakala niyang ang pagkakaroon ng anak ang kasagutan sa kanyang problema. Ngunit walang nagbago. Patuloy pa rin nakipagkita si Eddie sa iba at patuloy ding naghintay si Annabel. Hanggang May nakita man kay Eddie. Kasama daw niya parati yung co-star niya dun sa pelikula. Bakit hindi mo na lang layuan yung lalaking yun? Duha na yung anak ko sa kanya. Ngayon pa ba ako susuko, Day? Alam mo, hindi ko maalam sa'yo. Kung bakit hindi mo kayang layuan yung lalaking yun, ba't baliw na baliw ka doon? Isang beses lang natin makikilala. Yung isang taong mamahalin ba natin ng buong puso, Day? Yung buong kaluluwa. Pag natagpuan mo yung taong yun, basta mo lang ba bibitawan? Pero, hindi man niya kayang tumbasan yung pagmamahal mo sa kanya. Darating din yun. Dili din naman ako nagmamadali, Day, eh. Kung hindi mo siya kayang layuan, bakit hindi mo na lang siya ipaglaban? Magdemand ka. May karapatan ka na rin naman dahil may mga anak na kayo. Baka ma-turn off sa akin, Day, eh. Baka mas lalo pa akong layuan. May pagkakaiba pa ba yun? Eh, hindi ka na nga kinikita nung lalaking yun. Iniiwasan ka na nga, tinataguan ka na. Maya ka naman sa sarili mo. Alam mo, Day, kung nagpunta ka dito para awayin ako at kaawaan ako, hindi ko kinakailangan yan. Kaya makakaalis ka na. Lakaw! Alis! Honey, saan na ba tayo pupunta? May surprise ako sa'yo, honey. Mamaya lang makikita mo na. Leche! Mga walang niya kayo? Ha? Annabel, ano ginagawa mo dito? Tingnan mo ako, Eddie! Ikaw walang Annabel! niya ka, babae ka! Kala mo maaama mo sa ako si Eddie? Ha? Annabel! Tumayo ka dyan, Tay! Tumayo ka dyan! Lumaban ka! Malandi ka! Annabel! Malandi ka! Annabel! Ano ba? Pwede ba? Umuwi ka na! Tsaka na tayo mag-usap pag wala ka ng sanib. Bitawan mo kay Eddie! Huling niyo kang babae ka, ha? Annabel, ayoko na. Nagbago ka na. Hindi na kayong babaeng nakilala ko. Mahal mo ko. Pero hindi kita mahal. Siguro hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kaya pwede ba? Kalimutan mo na ako. Para sa'yo rin to eh. Ha? Umuwi ka na. matapos ang pangyayaring ito, ay isinilang ni Annabel ang ikalawang anak nila ni Eddie. Pero ayaw na rin makipagkita ni Eddie sa kanya. Anak, patawarin niyo ako. Hindi ko lang kasi talaga kaya na wala sa tabi ko yung daddy ninyo eh.
Patawarin niyo ako. Tana. Patawarin niyo ako. Hindi ko kasi talaga kaya. Nawala sa buhay ko pag nadinig niyo. Patawarin niyo ako. Mahal na mahal ko kayo. Mula Cebu hanggang Maynila ay walang ibang hinangad si Annabel, kundi ang pagmamahal ni Eddie. Mula sa pagpasok sa showbiz, hanggang pagdadalang tao, hanggang pagtatangkang magpatiwakal. Ginawa na ni Annabel ang lahat. Makuha lamang ang loob ni Eddie. Pero hindi siya nagtagumpay. At tulad ng isang malungkot na pelikula, dumating ang oras na kailangan na nilang magkahiwalay ng tuluyan. Bakit mo ako niligtas? Bakit mo ako dinala dito? Gusto ko nang mamatay eh. Sana hinayaan mo na lang ako. Pakinggan mo nga sarili ni mo. Ayoko nang mabuhay kung hindi ko kasama si Eddie. Ano ka ba naman? Nasisiraan ka na ba? Dahil lang sa isang lalaki, gusto mo magpakamatay. Mahal ko siya eh. Magising ka naman na, Annabel. Alam mo, kaya hindi ka magawang mahalin ni Eddie. Dahil hindi mo kayang mahalin ang sarili mo. Paano kanya mamahalin kung hindi mo kayang respetuhin ang sarili ni mo? Ayoko nang mabuhay. At paano naman ang mga anak mo? Hahayaan mo na lang ba sila? Kailangan mo magpakatatag. Kung di man para sa sarili mo, para lang sa kanila. Naintindihan mo ba ako? Kailangan kanila, Annabel. Kailangan kanila. Iiwan ko na muna sa'yo yung mga bata. Pupunta akong Amerika para makaipon muna ng pera tapos kukunin ko na sila tapos doon na kami titira. Aalis ka na? Wala din naman akong gagawin dito eh. Tsaka sa Amerika, makakasimula ako muli. Annabel? Alam mo, nung makita kita, lumukso yung puso ko. Naisip ko kasi na kaya ka nandito kasi gusto mo akong pigilan o gusto mo sabihin na huwag akong umalis. O di kaya, iyain mo ako magpakasal. Pero, sa pelikula lang naman nangyayari yun, di ba? Hindi naman sa totoong buhay. Alam mo bang,
umalis ako ng Cebu para hanapin ka dito sa Manila. Tapos ngayon, aalis na naman ako dahil sa'yo. Sa pagkakataon naman ito, para makalimutan ka. Hindi mo naman kailangan umalis eh. Tama lang to. Mas mabuti para sa'yo. Para sa akin at para sa mga anak natin. Ano to? Kita mo nga naman. Hindi mo man lang maalala yung pinakaunang binigay mo sa akin. Alam mo, sobrang tagal kong tinago yan. Pero ngayon wala na yan ibig sabihin sa akin. Alam mo, Eddie, minsan nagpaalam ka sa akin. Ngayon magpapaalam na ako sa'yo. Goodbye. Tuluyan na ngang umalis si Annabel. Isang bagay na hindi inasahan ni Eddie. Kaya ko to, Insan. Huwag kang mag-alala. Lasing ka na, Insan eh. Alam mo ba? Ilang buwan ka na natutulala eh. Siguro, mahal mo si Annabel, no? Ewan ko. Ano? Kaya mo pa ba mag-drive? Kaya ko mag-drive dito. Huwag kang mag-alala. Relax ka lang, ha? Uwi na ako. Uwi ka na rin. Eddie, maswerte ka at sa pagkakabangga mo. Milagro lang na yan ang injuries mo and siguro konting pahinga lang at ilang buwan ay pabalik na ang lakas mo. Paano yan? Pagaling ka. Mrs. Eddie, tapos muna ako. Salamat po, Doc. Okay? Salamat. Sige. Yan, Eddie. Makulit ka kasi. Hindi na nga kita pinagdadrive nun. Inagaw mo pa rin sa akin. Ikaw mo tuloy nangyari sa'yo. Alam mo dito, kung tutuusin, second life ko na to. Kaya dapat mong ingatan. Pero, bakit pa kaya ako niligtas ng Diyos? Ito kaya gusto niya pagawa sa akin. Kasi gusto niya daw, tumino ka. Tigilan mo na yung mga kalokohan mo, pati na yung pambababae. Di ba po? Kasi, kung hindi mo raw gawin yun, mas malaking karma darating sa'yo. Dahil sa aksidente ay nagbago ang pananaw ni Eddie sa buhay. Sa kanyang pag-iisa, tila unti-unting luminaw ang lahat ng mahalaga sa kanya.
Kabilang dito, ang babaeng walang takot na nakipagsapalaran para lang sa kanya. Mas mapapabilis ang recovery mo kung maglalakad-lakad ka. Kasi naman maghapon ka na nakahiga. Salamat. Sige, mag-ward muna ako. Nurse? Nurse? Hello? Hello? Eddie? Annabelle? Nabalitaan ako nung nangyari sa'yo. Sabi si Jario, diyan ka kuno daw nakakonfine. Nagbaka sakali ko na makausap mo kita dong. Galing naman. Naglalakad-lakad lang ako dito. Hindi ko akalain na tatawag ka. At ako pa ang nakasagot. Sinadya nga siguro sa kapalaran. Siguro nga. Kamusta na ka dong? Ayos lang naman ako. Kailangan ko lang daw muna magpahinga. Hindi raw muna ako makapag-artista. Kung gusto mo, pwede ka dito sa ako magbakasyon. Dito ka na lang sa ako. Bakit nga naman hindi? Sige. Ipapagaling muna ako. Tapos pupunta ako dyan. Sige. Hihintayin ka. Bye. Makalipas ang ilang linggo, ay agad lumipad si Eddie papuntang Amerika. Halika mga anak! Halika! Kayo! Ay! Mga anak ko! Kumusta naman kayo, ha? Kumusta naman? Annabelle, Eddie? Ang lalaki na ng mga bata? Parang kung kailan lang mga gamay pa sila. Eddie, alam ko. Hindi ibig sabihin na nandito ako. Magkakabalikan na tayo. Nandito ako dahil magkaibigan tayo. salamat Eddie. No. Thank you. Anak. Sa Amerika ay muling nagsama sina Eddie at Annabelle. Pero malinaw sa isip ni Annabelle na magkaibigan na lamang sila. Para sa kapakanan ng mga anak, ay nagtulungan sila, kapwa nagtrabaho, sa pamagitan ng pagtitinda ng kaldero. Sa unang pagkakataon, tahimik ang buhay ni Annabelle. Talo pa nila ang isang pamilya. At bagamat sa pagkakataong ito ay wala nang kaagaw si Annabelle kay Eddie, hindi na rin siya umasa gaya ng dati. Lalo na't ayaw na niyang masaktan. Inihanda ni Annabelle ang sarili na isang araw ay maaaring magpaalam uli si Eddie. Hanggang Kumusta ni? Ano pa? Dinner. Ako nagluto niyan. Ikaw? Eh, hindi kayang bang magluto ah? Dati yun. Halika, tignan mo tong steak na niluto ko. Lamig nga. Talaga? Lagi. Masarap nga.
Nasaan man na? Wala lang. Kain na tayo. Nagsusumigaw ang puso ni Annabel. Pero hindi niya magawang magtiwala agad. Alam mo, nagbago talaga si Eddie mo lang maaksidente siya. Para bang ibang tao na siya, Day. Pero Annabel, Alam ko din naman na hindi naman ganun kadali matiwala ulit. Pero, natatakot ako eh. saan man? Ayoko naman kasi madaanan ulit yung nadaanan ko dati. Yung bang baliw na baliw ako sa kakahabol sa kanya. Natatakot akong umasa. Tapos, hindi naman niya kayang ibigay yung gusto na ako. Pero mahal pa ni mo siya. Hindi naman nawala yung Day. Wala nung una ko siyang makita. Hanggang ngayon, hindi na bago akong gugma kanya. Alam ng Diyos yun. Mas matalino na ako ngayon. At alam ko na kung anong dapat at dili. Ano problema? Nasaan si Eddie? Sabi niya emergency ko, no? Dili ko man alam. Nasaan si Eddie? Dini, sa kwarto. Eddie? Una-una, gusto kitang pasalamatan dahil sa pagmamahal na binigay mo. Alam kong gago ako at babaero, pero pinagtiyagaan mo ako hanggat sa magbago ako. Anong ibig sabihin nito, Eddie? Tapusin mo muna ako. Noon ko pa dapat sabihin to sa'yo. Kaya lang, gago ako at hindi ko alam kung ano nararamdaman ko. Noon ko pa dapat sabihin to sa'yo. Kaya lang, gago ako at hindi ko alam kung ano nararamdaman ko. Mahal kita, Annabel. Will you marry me? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Say yes. Pinapangako ko sa'yo. Matagal ang pag-asama natin. Hanggat sa tumanda tayo. Mamahalin kita. Magpakailanman. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko. Ang sinisig
magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y Kamakailan lang ay muling nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary sina Annabel at Eddie. Annabel, binilang mo ba kung ilang babae yung tinalo mo? Hindi ko na mabilang, Mel, eh. Napakarami talaga nila. At the same time, talagang pag makita ko sila, parang feeling ko na hindi ko na nga makuha itong idolo ko. Sabi ko dahil ang gaganda nila, tapos Spanish speaking, English speaking, talagang mayayaman. Eh sino ba naman ako, di ba, galing ng probinsya. Pero ginawa ko talaga lahat ng paraan na talagang makuha ko talaga siya. Oo. Sa dinami-dami naman ng babaeng sabi na nga ni Annabel, ang gaganda. Ano naman yung meron siya nang wala yung iba na talagang you decided that she was the one for life? Alam mo, Mel, nung una, nahihirapan ako dahil malakas ang dialogue ni Annabel. Dialogue ng dialogue, putak ng putak, oo, dada ng dada, oo. Oo. Nung nawala siya, namimiss ko naman yung Yung dada niya. Oo, Pinupunta ko ng States eh. Kumahanap ko na siya. hinahanap-hanap ko yun. Aha. Alam mo, yung inyong pagsasama can be a lesson to many. Ano ka, happy-go-lucky guy. Tama, I was a very happy-go-lucky guy, very adventurous. Oo. Isa pa sa ina-admire sa inyo yung ang mga anak mo sa iba. No? Yung mga anak mo, maganda ang walang nag-aaway, walang nagsusumbatan, walang ganyan, ano? Why do you attribute that? Sa amin dalawa, kasi tuturuan ko sila Rupa, mga anak ko na mahalin mo sila Monting, kapatid mo yun, saka si Tonton. Anong role mo doon, Eddie, sa mga anak mo? I tried to catch up for Lost time. lost time. Oo. So, hanggang sa naging harmonious na yung relationship namin. Annabel, ano ang mga maipapayo mo sa mga kababaihan diyan sa naranasan mo sa iyong pag-asawa? Iba kasing babae, pag malaman na ang abortion ng angaliwa, may ibang babae, biglang iiyak, pag hiwalay, wag. Kung talagang mahal yung isang lalaki, pagtagaan nyo na. Sa ugali ni Annabel, ano yung masasabi mong na talagang tinetreasure mo? Ang masasabi ko kay Annabella, she takes good care of our family. Ano naman ang maipapayo mo naman sa mga... Kasi sabi ni Annabel sa mga babae, no? Alam mo na, nai-inlove sa mga katulad mo dati. Pag mahal na mahal mo isang tao, ipagpatuloy mo at gawin mo hanggang sa makuha mo. So pagtatapos sa interview natin, Annabel, kung meron kang masasabing message dun sa mga babaeng naging karibal mo. Kaibigan ko naman sila. Si Pilita, kaibigan ko. Mabait siya sa akin, Pilita Lorena. Ano naman ang message mo to all the girls I loved before but lost to Annabel Rama? Ano naman ang message? Alam mo, Mel, ang mga babaeng minahal ko nung araw, minahal ko. It was not a fling or things like that. Talagang mga babaeng minahal ko noon, minahal ko. Noon? Noon. At that time? At that time. During our time together. Pero, alam mo, ang love nawawala eh. Nagiging magkaibigan na lang kayo. Oo, nagiging friendship na lang. So, ang friendship nandiyan pa rin sa lahat mga, to all the girls I've loved before. Thank you very much, Thank you, Annabel, ma'am. for coming. At syempre, maraming salamat sa pahintulot ninyo na gamitin namin ang inyong love story para maging, aral sa ating mga televiewers. Thank you very much, Annabel. Thank you. Sa iyong lungkot. Salamat ako sa GMA na binigyan niyan tayo ng aking yung story ng dalawa ni Eduardo. Very interesting. Bagamat sa simula ay puno ng sakripisyo at pagdurusa ang buhay na tinahak ni Annabel nang piliin itong makipagrelasyon kay Eddie. Sa bandang huli, nagbunga rin ang kanyang determinasyon na buuin ang pamilya at itaguyod ang kanilang pagsasama. Isang pagsasamang pinagbuklod ng samot-saring pagsubok na lalo lang nagpatibay sa kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman.